Tips para gumanda ang sulat kamay kahit mukha ng kinahig ng manok yung penmanship mo. Sige, gawa natin ng paraan, baka kaya pang isalba. Isa to sa mga madalas nyong nire-request na content, yung handwriting tutorials. Disclaimer, hindi tayo professional pagdating sa pagsusulat. Ituturo ko lang sa inyo kung ano yung alam ko at based sa experience ko. Okay? Sige, simulan na natin. Number 1, of course, hindi pwedeng mawala ball pen or pen. Use a nice pen. Of course, that depends on you. Nakadepende sa inyo kung anong brand, anong style ng ballpen ang gagamitin nyo. Kaya naman, find a pen that works for you and at the same time, comfortable siyang gamitin. Sa akin, pag namimili ako ng ballpen, lagi kong kino-consider yung nipis ng tip nila. For example, yung mga ballpen na may 0.2 or 0.3 lang, yun yung mga gusto kong gamitin. Pero syempre, bumibili pa rin ako ng mga ballpens na medyo makakapal for titles or kung saan ko man siya gagamitin. Sa brand naman, ang lagi kong binibili ay yung Gtech ng Pilot. Baka may malito dyan ha. Ang Gtech po ay Pilot. So I have here the Gtech na Pilot. And then kung wala akong Gtech, syempre aminin natin medyo pricey ang Gtech. Parang nag-range yung price ito from 79 to 80 plus or 100. Hindi ko na alam kung magkano ang presyo ngayon ng Gtech. Kung walang Gtech or tight yung budget, sige, doon tayo kay alternative ko, Finetech. Kukunin ko yung pinakamanipis nila para hindi nagkakalayo kay Gtech. And then, kung wala pa rin akong budget for Finetech, yung pinakamura na kinoconsider ko ay yung MNG. Wala akong MNG ngayon na hawak ngayon. Kung familiar kayo sa MNG ballpen, maire-recommend ko rin sa inyo yun. Nung estudyante pa lang ako, ginagamit ko rin yun. Kasi mura, tapos maayos yung tinta na nilalabas niya. Hindi siya nagkakalat. Anyway, yun yung tip number 1. Find a nice pen. Maghanap kayo ng magandang ballpen. Napahaba na yung tip number 1. Nakalimutan ko ipakita sa inyo yung ibang ballpens na hawak ko. Meron ako dito nung Deli gel pen na sumisikat ngayon sa TikTok. Tapos, ito hindi pwedeng mawala sa akin ang MyGel. Ito yung sinasabi kong minsan kailangan ko rin mag-avail ng mga makakapal na ballpens. Ito yung tinutukoy ko, yung MyGel na ballpen. Okay, tip number 2 na tayo. Ang dami ko nang sinabi. For tip number 2, i-consider nyo yung way ng paghahawak ng ballpen. If possible, maintain a relaxed grip. Paano ba kayo maghawak ng ballpen? Sa akin, medyo natatawa yung iba kapag nakikita yung paghawak ko ng ballpen. Medyo weird kasi, no? Ganito po ako maghawak ng pen. Like, ganyan. Kumbaga, etong mismong daliri na to, nasa loob sa. Unlike the others kasi na, ang nakita ko kasi yung common way ng paghawak nila is pa ganito. Ganyan. Diba? Pero sa akin, ganyan. So, i-consider nyo rin kung paano kayo humawak ng pen kasi may factor din to para maging maayos at maganda yung pagsusulat ninyo. Nakuha natin? Okay, sige, mag-sample na ako para at least makita nyo rin naman, no? Ayan. Mekus-mekus. Ganun yung paggawa ko, ha? Sana all. Okay. Ayan. See? Sabi sa inyo, may factor din yung paghahawak natin ng ballpen or ng pen. At the same time, nakakatulong din yung ganda ng pen na ginagamit natin para at least mas gumanda lalo yung pagsusulat natin. Proceed na tayo sa tip number 3. Ito madalas hindi nagagawa ng karamihan. Alam nyo kung bakit minsan pangit yung sulat or hindi maayos or baluktot or kung saan napupunta kasi hindi natin ginagamit or kinoconsider yung mga lines sa papers. Dapat pag nagsulat tayo, itapat natin mismo or mismong nasa linya yung pagsusulat natin or mga letterings natin. Dapat consistent kayo. Pakinabangan nyo yung mga linya sa papers. Bakit? Bakit pa ito na-create kung hindi nyo naman gagamitin? Kasi nga, ang purpose nito, guideline, maging guide siya para maging pantay-pantay yung pagsusulat natin. Okay? Sige, magsasample ulit ako sa inyo para mapakita ko yung difference kapag hindi kayo nagsusulat dun sa mismong linya. Ayan. Nilagay ko siya sa gitna. I mean, hindi ko sinagad yung pagsusulat ko or yung letterings ko sa pinakalinya. Tignan nyo yung difference. Nakikita nyo ba? Mas maganda, or for me mas presentable yung sinagad ko yung letterings sa pinakalinya kesa dun sa nasa gitna. Although, minsan ginagawa ko rin naman yung nasa gitna. Pero mas maayos tignan ng notes kung consistent kayo na sinagad nyo sa pinakalinya yung pagsusulat ninyo. Okay, pero walang mali kung halimbawa nasa gitna, kung anong trip nyo, di ba? Kasi subjective naman ang handwriting. Sa tip number 4 natin, feel free to experiment different paper rotations. Ang ibig ko sabihin rito, not necessarily needed naman na pag nagsusulat kayo, kailangan maayos or pantay na pantay yung paper na pagsusulatan nyo. Pwede nyo naman yan i-slant, lalo na kung kayo ay nagka-cursive. Malaking tulong na i-slant nyo pa konti yung paper kapag kayo ay nagsusulat ng cursive para kuwang-kuha nyo yung pagka-slant niya.
So, i-explore nyo. Kung halimbawa, sanay kayo na nakaganyan, pwede naman. Kung halimbawa, ganito talaga, edi okay lang din. Kung halimbawa, left-handed kayo, o di-slant nyo siya, right-handed po kasi ako, pwede nyo i-consider yung paper rotations. I-explore nyo hanggang sa maging komportable kayo sa pagsusulatan ninyo. And for the last tip, the most important tip among all, wala akong ibang sasabihin dito kundi mag-practice by doing drills. Pag sinabi kong drills, practice kayo ng practice, ulit kayo ng ulit, gawin nyo ng gawin ng ilang beses. Aminin ko sa inyo, it took me years para maging maayos yung penmanship ko. Ha? Grabe naman yung years, sir. Anong ibig mo sabihin dito? Kasi nga po, it all started when I was in grade school. Specifically, when I was in grade 2. Bakit, sir? Anong meron ng grade 2 ka? Nung grade 2 ako ang class secretary. Grade 2, 3, 4, 5, 6. First year high school, second year high school. Okay? I don't call it as grade 7, 8, 9, 10 kasi hindi naman ako product ng K-12, hindi ako nag-senior high school, so wala kaming ganun noon. Ang tawag namin is first year high school, second year, third year, fourth year, then college. Going back to what I'm saying, naging matagal din yung practice ko, no? Kumbaga nasanay. Kaya po, sa mga nagtataka, bakit sanay na sanay ako magsulat sa board? Kasi nga, from grade 2, di ba ilang years din yun, no? Hanggang second year high school, wala akong ibang ginawa kundi magsulat sa blackboard kasi ako ang class secretary. Kahit ayaw ko, wala akong choice kasi, alam mo, pag election, tatakas ako, hindi kayo mag-CR. Pero pagdating ko, ako na pala yung na-elect as class secretary because of my penmanship. Yan, nakikita nyo. See? So, yun yung mga tips ko sa inyo, lalo sa mga students ngayon na gusto or wini-wish or ini-aim na kahit papaano umayos yung penmanship nila. So, yun yung 5 tips ni Sir sa inyo based on experience, ha? Kung gusto nyo pa ng ganito mga tutorials, mag-comment lang kayo para pwede pa natin gawa ng ibang parts or magkaroon pa tayo ng ibang content regarding sa penmanship tutorials. Okay? Pero yun lang muna for now. Thank you so much sa panonood. Just in case natatanungin nyo anong notebook yung ginamit ko, binder po ito. Available rin sa aking showcase or yellow basket or sa basket icon. Basta punta lang kayo sa profile ko. Hanapin nyo tong notebook na to. Okay, bye-bye!